Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang hukbo ng Pamilya Pay, na orihinal na napakalakas at maaaring maging matatag kahit nasa harap ng epekto ng tumpak na layout ni Han Sanchen, ay ganap na natarante sa oras na ito sa isa pang round ng pag-atake ng kaaway. Ang mga gintong kabalyero ay hindi magagapi tulad ng baha na sumisira sa dike. Ang troll hall ay katugma din sa Tauho clan sa Pigirel. Sila ay nahihilo at nagkakagulo sa pagbuo. Nakipagtulungan si Ivory kay Ziching, at halos sumanib sa parehong mga estudyante sa high school. Kahit na ang entourage ni Peigu ay talagang isang pambihirang entourage, halata rin na mahirap pakitunguhan ang abnormal na dalawang babae. Sa oras na ito, ang buong 100,000 tropa ay labis na nasa bingit ng pagkatalo. Hold on to me, Tao Clan, never lose. Si Peigu ay isang matandang lalaki na Jangho. Nang makitang babagsak na ang kanyang team, dali-dali siyang sumigaw. Nagkaroon siya ng malubhang internal injury sa oras na ito, ngunit kahit na ganoon, dahan-dahan siyang tumayo na may matinding sakit. Alam niya na kung hindi siya makatayo sa oras na ito, ang hukbong ito ay luluhod sa kanya magpakailanman. Kaya naman, gaano man ito kahirap o pait, kailangan niyang tumayo nang nakadikit ang mga ngipin. Tamang-tama, sa pagbangon ni Peigu, kahit na ang buong hukbo ng Pamilya Pay ay natalo sa iisang labanan, umaasa sa malaking bilang ng mga tao, ang hukbo ng Pamilyang Pay ay sa wakas ay nagpatatag ng sitwasyon, at ang pagkatalo ay sa wakas ay malayo na sa kanila. Han Sanchen, sa tingin mo ba talaga nanalo ka? Galit na tumingin si Peigu kay Han Sanchen at sinabi sa malamig na boses. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, then continue. Malamig na tumingin si Peigu at hindi nagsalita. Siya ay may malubhang panloob na pinsala ngayon. Paano siya magpapatuloy? Gayunpaman, naniniwala rin siya na kahit na biglang nanalo si Han Sanchen sa isang maliit na tagumpay laban sa kanya ngayon, tiyak na siya ay malubhang nasugatan. Sa makatuwid, pinapanood din niya ang pagganap ni Han Sanchen upang makita kung siya ay nahihirapan. Ituloy, biglang ngumiti si Peigu, okay, Han Sanchen, gusto kong makita kung talagang napakawalang pakialam mo. Leopard Master, bigyan mo ako. Sa sandaling bumagsak ang boses, ikanaway ni Peigu ang kanyang malaking kamay, at isang lalaking nakaitim na may higit sa 100 katao sa likod niya ay direktang tumalon sa Aaron. Sa isang sulyap, makikita ni Han Sanchen na bagaman ang mga taong ito na nakaitim ay medyo matangkad, kasing bilis sila ng multo. Leopard, dapat talagang napakabilis ng bilis, ngunit hindi ko ito pinansin. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Sa kasamaang palad, ginamit niya ang maling tao. Kung gusto mong sugpuin ng mabilis si Han Sanchen, kahit sa ngayon, hindi ka makakahanap ng pangalawang tao. Sa sandaling bumukas ang banal na hakbang ng Taisho, gumalaw ang tunay na chi, at ang hugis ng katawan ni Han Sanchen ay mabilis na nagiiwan lamang ng isang multo. Sa pagharap sa pag-atake ng Leopard Division ng daan-daang tao, ang Aaron ay sumugod ng mas mabilis na parang multo sa susunod na segundo. Brush. Ang 72 magic sword moves ay nakamamatay. Sa mabilis na bilis ni Han Sangki, para siyang carp na tumatawid sa ilog. Hindi niya makita ang katawan niya maliban sa anino niya. Ang hindi mabilang na mga nahulog na tao na nakaitim lamang ang nagpapatunay na hindi natarante ang mga kalupitan na ginawa ni Han Sanchen Peigu. Bagamat mabangis ang Leopard Master, hindi niya akalain na mapipigilan ng grupong ito ng mga tao si Han Sanchen. For Heavenly Kings, ano pa ang hinihintay mo? Isang sigaw ng pagkamadalian. Sa sumunod na segundo, biglang lumipad ang 4 na figure mula sa likod ng karamihan.
Ang 4 na taong ito ay napakalaki at mukhang kakaiba. Kinuha nila ang 4 na sandata sa kanilang mga kamay, kabilang ang mga kutsilyo, espada, palakol at halberds, at direktang sumama sa pagkubkob ng walang sinasabi pa. Sa tulong ng 4 na taong ito, talagang nagsimulang bumaba ang opensiba ni Han Sanchen, na nagbigay din ng pagkakataon sa Leopard Division na makahinga muli. Nakita ito ni Peigo, malamig na ngumiti, sinamantala ang sitwasyon para mabilis na umatras, at pagkatapos ay nagtago sa karamihan. Ang 4 na makalangit na hari ay talagang mahirap pakitunguhan. Ang 4 na tao ay may iba't ibang estilo, ngunit nagtutulungan sila bilang isang tao. Kahit na sila ay kasing lakas ng Aaron, hindi nila maiwasang sumimangot sa ilalim ng kanilang pagkubkob ng ilang sandali, hindi pa banggitin ang panliligalig sa Leopard Master sa lahat ng oras. Nang makitang sinamantala ni Peigo ang sitwasyon para umalis, makikita lamang ito ni Han Sanchen sa kanyang mga mata sa oras na ito, nababalisa sa kanyang puso. Minsan, ang mga langaw ay talagang walang seryoso, ngunit maaari kanilang inisin sa sakit ng ulo. Sa kasalukuyan, ito ang kaso. Galit na galit si Han Sanchen at pinilit na bumukas ang kanyang hininga, sinusubukang paghiwalayin ang grupong ito ng mga bastard, ngunit sinubukan niya ng ilang beses, ngunit napakasama ng epekto. Nang magalit si Han Sanchen, biglang, halatang naramdaman niya ang isang malakas na espiritong mamamatay tao na sumugod sa kanya, at ang mamamatay tao na espiritong ito ay halatang sapat na malakas upang makaramdam ng kasuklam-suklam ang mga tao, at ang kapangyarihan nito ay parang buhay na. Tunay na Diyos. Biglang tumingin si Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. Sa hindi kalayuan, isang pulang ilaw ang mabilis na papalapit sa kanyang sarili. Ito ay napakabilis at makapangyarihan, at maging ang hangin ay nasusunog saan man ito dumaan. Ano yon? May ilang mga lalaki na hindi man lang makita ng mabilis si Han Sanchen. Habang nakadilat ang kanyang mga mata, sumimangot si Han Sanchen. What the hell? Si Peigo ba? Paano kaya siya? Si Han Sanchen ay talagang mahirap intindihin, at ang buong tao ay natigilan. Pagkatapos ng lahat, si Peigo Kai ay nasugatan lamang ng kanyang sarili. Kahit na ang taong ito ay may malakas na kakayahan sa pagtatanggol, imposibleng malaya itong makabawi sa maikling panahon at atakihin ang sarili ng may sapat na lakas. Han Sanchen, hindi mo maiisip. Malapit na ang kamatayan ng iyong anak. Mabangis na ngumiti si Peigo, na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Nagulat si Han Sanchen ng ilang segundo bago siya bumalik sa katinoan. Gumalaw ang emperador sa kanyang kamay, at sa parehong oras, ang apoy ay bukas na bukas. Ang kanyang kaliwang kamay ang una, at ang kanyang kanang kamay ay ang pag-atake. Sabay siyang lumaban. Boom! Agad na nagharap ang dalawa, ngunit kitang-kita na sa sandali ng pakikipag-ugnay, biglang umatras ng ilang hakbang si Han Sanchen, at duguan din ang mga sulok ng kanyang bibig. Kahit na nag-aatubili niyang harangin ito, si Han Sanchen mismo ang nagbayad ng napakataas na presyo. Ikaw, paano mo? Tumingin si Han Sanchen kay Peigo nang may pagtataka, medyo nalilito ng ilang sandali. Ang dugo ni Tao Wu ay hindi kailanman mamamatay at hindi kailanman outrez. Sa proteksyon ng kanyang mga ninuno, hindi tayo mamamatay. Si Peigo ay mabangis at nanunuya. Kawalang kamatayan. Mamatay para sa akin. Malamig na umungo si Peigo, at biglang tumubo ang hindi mabilang na mahabang buhok sa kanyang katawan, at ang kanyang buong mukha ay direktang naging isang nakakatakot na mukha ng tigre ng tao, na sinamahan ng mga pangil, na nagpatakot sa mga tao. Kasabay nito, isang malaking puwersa ng takot ang direktang yumanig kay Han Sanchen na parang sirang saranggola, na bumagsak sa lupa. 3. Sabik na sabik si Ivory kaya tinalo niya ang kanyang mga alipores gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay lumipad papunta sa Han Sanchen upang sundan siya. Ngunit kahit na ganoon, ang bilis ng pagbagsak ng katawan ni Han Sanchen ay nagpasuray-suray pa rin siya sa ere. Protektahan ang pinuno. Umungo si Ningyu at sumugod kasama ang isang grupo ng mga disipulo. Mabilis na pinalibutan ng mga tao si Han Sanchen bilang sentro. Poof! Bumagsak si Han Sanyi sa lupa at direktang bumulwak ng dugo. Ang malaking epekto ay halos masira ang kanyang puso at masira ang kanyang 5 panloob na organo. Yung lalaki, tumangala siya kay Peigo sa ere. Hindi niya talaga maintindihan na si Peigo ay nabugbog ng husto sa kanyang sarili,
Ngunit bakit bigla niyang inatake ang kanyang sarili na parang walang tao? Kahit ang abnormal na sarili, na maraming kakayahan, hindi maaaring ganap na masira sa isang maikling panahon. Aaron, okay ka lang ba? Nagmamadaling sabi ni Ivory, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Aaron, magsalita ka, huwag mo akong takutin. Sa pagtingin kay Han Sanchen, nakatitig lang siya kay Han Sanchen sa kalangitan, at ang buong tao ay mas nababalisa. Alam niya na ang biglaang pag-atake ni Peigo ay hindi mahalaga, at natural na alam niya kung anong pinsala ang ay dudulot nito kay Han Sanchen. Kaya halos umiyak na siya. Nang marinig ang umiiyak na boses ni Ivory, bumalik si Han Sanchen sa kanyang katinoan, umiling at umalma, huwag kang mag-alala, ang iyong lalaki ay isang pusa, siyam na buhay, at hindi maaaring mamatay. I'm just wondering, paanong biglang mag-reply ang matandang ito? Shit, kahit bata pa. Ako, wala akong ganitong recovery ability, nagtaka si Han Sanchen, anong trick ang pinaglaruan niya sa akin, mukhang hindi lang siya nasugatan kaya hindi kanya dapat sinasadyang lokohin at bawasan ang pagbabantay mo, daan ng Ivory, tumango si Aaron, tama si Ivory, bukod dito, kahit na gusto niyang laruin ang kanyang sarili, talagang imposible para sa kanya na magbiro sa moral ng buong hukbo, anong kalokohan ang ginagawa niya, sinubukan ni Han Sanchen na ibalik ang alaala ng ngayon, sinusubukang suriin ang bawat aksyon ni Peigo, para mahanap niya ang totoong dahilan, biglang parang may naisip si Han Sanchen, habang nakadilat ang mga mata, bigla niyang naisip, alam ko. Minsan siyang nagtago sa karamihan. Biglang tumingin si Han Sanchen kay Ivory. Ngunit ang digmaan ay nasa kaguluhan, at walang sino man ang nakakita kung ano ang kanyang ginawa pagkatapos na umatras sa karamihan. Nag-alinlangan si Ivory. Hindi nagtagal ay pumasok na siya. Kumunot ang noo ni Han Sanchen, ilang minuto na lang bago at pagkatapos. Kahit ang pagkain ng Tian Kai at Dibaw ay hindi makakagawa ng ganoon kabilis. Totoo ba na siya, tulad ko, ay may husay ng Taishu? Ito ay napakaposible, ngunit imposibleng pag-isipan ito ng mabuti. Ang husay ni Taishu, isang ipinagbabawal na kasanayan na kahit ang tunay na Diyos ay hindi maintindihan, anong mga kwalifikasyon mayroon siya bilang isang Peigo lamang. Pero kung hindi, anong kalokohan ang ginawa niya? Aaron, may problema ba sa paggising ng dugo? Tanong ni Su Yingxia. Paggising ng dugo, kumunot ang noo ni Han Sanchen. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili na sinaunang mabangis na hayop na Tawoklan. Pagkatapos, ang kanilang minana ay dugo ng tawo. Ibig kong sabihin, para pakainin ang dugo ng dugo. Daan ng Ivory. Nang marinig ito, si Han Sanmeng ay nagkagulo. Oo, lahat ng tawo ay may parehong dugo, kaya ito ay umiiral sa teorya upang magbigay ng sustansya sa dugo gamit ang dugo. Higit pa rito, maaari nitong pinakamahusay na matugunan ang maraming kinakailangan at makamit ang nakita ni Han Sanchen sa huli. Nakikita ko, tumingin si Han Sanchen kay Ivory nang may pasasalamat, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo, may magandang plano siya, at mayroon akong hagdan. Sa isang bahagyang paggalaw sa kanyang kamay, ang enerhiya ni Han Sani ay pumasok sa 5 elementong bato ng Diyos. Ang 5 elementong Godstone ay direktang kumikinang ng bahagya, at kasabay nito ay naglalabas ng liwanag na enerhiya upang ibalot ang Aaron dito. Sa pamamagitan ng magaan na enerhiyang bumabalot kay Han Sanchen, naramdaman lamang ni Han Sanchen na ang lahat ng nakaraang sakit at anti-Buddha ay ganap na nawala sa isang kisap mata, at ang mga pagsabog ng komportableng damdamin ay tumama, na nag-iwan sa kanya na na-refresh. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, tumango kay Ivory, at sinenyasan si Ningyu at iba pa na bawasan ang bilis ng counterattack, upang mabilis na mapalibutan ng kabilang partido ang kanilang sarili at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, parami ng parami ang mga tao ng Tawo na nakapalibot kay Han Sanchen at sa iba pa. Sa oras na ito, dahan-dahan ding lumipad si Peigo kasama ang 4 na makalangit na hari. Ano ang problema, Han Sanchen? Hindi ka ba masyadong matigas ngayon? Bakit, ngayon ay nakahiga ng hindi gumagalaw sa mga bisig ng isang babae na parang patay na aso? Panipi, pagkalapag niya, walang pusong tumawa si Peigo. Galit ang mukha ni Han Sanchen, at pinilit niyang bumangon, ngunit hindi niya nagawang, walang hiya na matanda, ano ang ipinagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa palihim na pag-atake mo sa akin, mananalo ka ba?
Han Sanchen, sinabi na noong sinaunang panahon na naging hari ka at natalo ang kalaban. Ngayon isa ka lang talo. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong sumigaw sa harap ko? Kahit na atakihin kita ng patago, maaari ka bang tumigil? May sneak attack kung may kakayahan ka. Malamig na tumawa si Peigo. Baka sa mukha ni Han Sanchen ang kawalang kasiyahan. Hinding-hindi otters ang angkan ng tao. Kapag pinili mong maging kalaban sa amin, pinili mo talaga na makasama ang hari ng impyerno. Inaamin ko na mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit sa kasamaang palad, gusto mong maging kalaban sa akin. Tama ang sinabi ng may-ari. Han Sanchen, namamatay ka na. Gusto mo bang maging matigas? Kung gusto mong maging matalino, dali-dali mong pagdikitin ang iyong mga kamay at sumuko. At least, mapanatili natin ang buong katawan mo. Ngumiti si Han Sanyi, iwanan mo akong patay. Paumanhin, narinig ko na ito ng maraming beses, ngunit sa kasamaang palad, walang sino mang nagsabi ng mga salitang ito ang makakagawa nito. Wala kang exception. Pagkatapos ng mga salita, malamig na ngumiti si Han Sanchen. Sa pagtataka ng mga mata ng maraming tao, dahan-dahan siyang tumayo. Ano? Ikaw? Paano ka pa makakatayo? Nagulat si Peigo kaya umatras siya ng ilang hakbang. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit halos kalahati hanggang mamatay si Han Sanming, pero bakit parang wala lang siya. Ay, nakalimutan ko. Ngumiti si Han Sanyi, at pagkatapos ay pinunasan ang dugo sa kanyang bibig, nakalimutan kong panasan ang naiwan ko kanina. Habang pinupunasan ni Han Sanchen ang dugo sa kanyang bibig, mas lalong kinabahan si Peigo. Dahil halatang halata na sa oras na ito, halatang pula at masigla si Han Sanchen, at hindi siya mukhang kalahating sugatan. How could you? Kung papayagan mo si Peigo na magnakaw ng manok, hindi mo ako papayagan ng Aaron. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Han Sanchen, biglang naging masigla ang kanyang kamay, at direktang hamampes sa Peigo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!